Ng mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang kontrobersyal na pangyayari ang naganap nitong mga nakaraang araw nang maglabas ng mga ulat hinggil sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga otoridad, 5 pulis ang inaresto dahil sa kanilang pagkakasangkot sa isang operasyon na hindi dumaan sa tamang proseso. Ang tanong ng marami, ito ba isang hakbang patungo sa pagwawasto o may iba pang motibo sa likod ng pangyayaring ito? Ang mga ulat ay nagsasabing pagkatapos ng pag-aresto kay Duterte, agad na umabot sa Malacanang ang balita kung saan ipinahayag ng ilang mga opisyales na labis nilang kinundina ang insidente. Ang mga pulis na sangkot ay inaresto matapos ang isang masusing investigasyon na nagsiwalat ng kanilang maling paghawak sa operasyon. Habang isinasagawa ang mga hakbang ng gobyerno, umaasa ang publiko na magpaparusahan ang mga tiwaling opisyal at hindi na mauulit ang ganitong insidente. Ngunit ang mas malaking tanong na bumabangon ay ang koneksyon ng mga pangyayaring ito sa kasalukuyang administrasyon. May mga nagtatangkang maghinala ng insidente ng iligal na pag-aresto ay may kinalaman sa mga isyu ng politika at maaaring may mga interesadong grupo na nagtatangkang pabagsakin ng mga dating leader ng bansa. Sa kabilang banda, may mga nagsasabi na isang hakbang na ito upang mapanagot ang mga tiwaling pulis na nag-aabuso sa kanilang kapangyarihan. Habang ang mga detalye ay patuloy na nililinaw, may mga ulat din na naglalahad ng mga lihim na operasyon ng ilang matataas na opisyal ng gobyerno kabilang na si President Kuting ng Norte Jr. Ayon sa mga source, si PBBM umano ay nagtatago at hindi pa nagpapakita sa pahayag hinggil sa isyong ito. Maging ang kanyang mga taga-suporta ay naguguluhan sa mga pangyayaring ito, kaya't maraming tanong pa ang kailangang sagutin upang malaman ang buong katotohanan sa likod ng isyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga putaragis. Mayong gabi sa inyo mga igsuon nako. Bago ko mo padayon og istorya kay daghan mo nagka-kamera dire, gusto nako pasalamatan kay dili lang kitang mga taga Davao mo nigawas karon sa birthday sa akong amahan. Sa inyong Tatay Digong, atay mga kaubanan sa tibuok Pilipinas. Doon na po tayo mga kaubanan sa laing mga nasod na nanggawas karon para mo celebrar sa birthday ni Tatay Digong. O siyempre, daghang kayong salamat sa inyo, hagyod. Daghang kayong salamat. Lisod, morning, dili na kayo sa lisod para namo, kaming pamilya, kaming mga anak, o mga apo, yung igsoon, mga igsoon nga niya. Di na kay lisod ni sa mua nga wa siya karon kay naaman mo. Salamat kaayo gyud. Di ko wa ko mo expect, wa ko magtuo nga siguro gyud akong amahan maing tao gyud siguro. Kibaw ba mo o kibaw to nga ni ata nag-celebrate ang birthday masuko to? Di man to ganahan, gana siya pagka ng birthday niya. Magpuyo ra na sa kwarto, magbukot og habol, magpa-aircon, pawong tanang suga. Di man na siya ka-celebrate. Muna, pero ipahibaw na lang nako niya. Pinaagi dito sa kong igsoon ang konsultihan nga ni ata karon ang mga gwapo o gwapa ng mga taga Davao ni atanan. Nintuo pod mo. Pastelan. Ay bitaw dako ning ang butang sa mua, di lalim na mapreso mo amahan. Pero sige lang kay gipili man na niya nga kinabuhi. Og tan-aw pod nako
wa man gyud siya mawa sa toa. Oh. Naa siya sa itong mga kasing-kasing. Tama, mali. Mao na, kamo, kasagaran nato dere. Mga kaedad-edad nako, medyo mas guwang na o gamay, mas batanon nako. Nagdako mangyod mo. Kita, nga, sa may dugay mayor nga naglingkod dere. Para di mapaong ang gibilin niya, nga ligasiya niya. Tumana lang tanan niyang giingon. Kita mga dabawin niyo, disiplinado, buotan, o musukol gyud para sa kung unsay sakto o tama. Nagpakita siya nga kitang mga taga-Davao, mga dabawin niyo, kaya na to magtukod og lugar nga mo embody o nakabutang diha tanan nga masunod ang atong mga pangandoy, mga kaayuhan ug mga kagustuhan nato nga nindot o paras ka nindot nga kaugmaon para naton tanan. Dili na lalim kung asa tagikan kani adto ug tan-awan ninyo karon kung asa nata. Tan-awan ninyo inyong palibot kani adto maihap lang nimo sakyanan karon daghan nagsakyanan na anay mga trabaho o mga oportunidad abre para sa tanan. Walay pili-pili, garbo nato mga dabawenyo, pag-abot gani, diris kinabuhi sa tao, sa balaod, patas kitang tanan. Ang problema lang, naatay kontra karon sa politika nga di mo duwa og patas. Kay kabalo mo nga no, pildehonon man. Pasagdi na lang ninyo kay luoy pod. Sige lang. Kibaw ko, ang mga taga-Davao, mga Dabawin nyo, mutuo tag Ginoo manggod. Mutuo tag Ginoo. Mutuo tag hustisya, mutuo tag Ginoo, mutuo ta sa mga saktong pamaagi. Ingon ana tag ipadako aning lugaran eh. Dire sa sulod, aning teritoryo nga ginatawag nila nga Davao City, kay bawta motuman sa unsay maayo ug unsay sakto. Diha lang ta, pugong ta diha. Unya padayon gyud nato nga ipakita nga di gyud ta mosugot sa gibuhat nila sa inyong tatay digong. Ingon, di na gyud ni mohuman. Di gyud kay ngano man kung muundang tabot pasabot anak ni sugot ta sa nahitabo. Marcos! Tanawan wala ka di ako, wala sila! Tinuod bitaw. Tinuod mana. Dahil na nako, dugayin ako storya kay ulan na. Naiuban na rin, nangadto lang, mutanaw sa kong dagway ba? Bantay lang mo, sige gyud. Dahil ani na lang, kay uwan na manggod. Tama na to. Unya, di ta mangundang. Unya, na sunod na pod, manggawas na pod ta. Sige lang. Salamat bitaw gyud kaayo. Like I said, lisod kaayo ni kay bawo ko nag-uol pod mo. Labi na tong nalabyan gyud sa ko amahan, nagunitan ang kamot, nagako sa ko amahan. Kay bawo ko anong sakit kay sa inyong dughan karon. Kay
kana amahan. Unang kasabot gid ko ninyo, pero kung mangundang tagaron, wala tay mahimo para niya. Ug unsay gibilin niya nga mga tinudloan ug nahimo na diri para sa atong syudad. So kita musukol gyud ta ug magpadayon kita. Padayon lang ta. Kinahanglan makusgan gyud tag samot. Basta kita ang Davao tibuok perme. Mag-uban ta perme. Hantod sa tumoy na gyud ni. Nakadaday mo payong, no? Pero balikon lang yun ako, ayaw ninyo kalimte, ingon ani na siya. Kay ba mo anang mga taong kadulag, Chess? Oh, Chess dire, anak. Na-checkmate man guna sila sa GAA. O kanang bay ka mo. Checkmate gina sila. Mo gani, di ba dapat April, motobag sila. Gibalhin nila after sa eleksyon. Kung kanusa sila motobag. Karon, kay kapildihon ng yun sila, gikaraw nila, nangidnap ang mga putaragis. Unya, ilang gikaraw, gibali nila ang chessboard, no, para walay mo daog sto adere. Mao nang nahitabo gyud. Mao gyud nang nahitabo. Katungod nato ni nga mustorya ta. Di lang tungod isa na ang illegal nga pag-aresto kan Tatay Digong ug usa pa diha ang kwarta, buwis nga ginabayad nato padong sa gobyerno, di nila mahatagag saktong tubag karon. Apel yun nindire. Dili lali maghago, unya, karon, mustorya mo kwarta, kung kamoy pangutanon, di mo katubag. Ako pa ninyo, wa na lang unta ninyo sugdi ng istoryahan eh. Unyang mga suya mo, masuya sila, mangidnap karon mong tao. Tiguwang, 80 anyos, retired, former president. Unsa na, wa na'y nadungag nga kaayuhan diri sa tong nasod. Para nga naon lang ninyo. Mao lagi na basta mga pildihonon, mao ginang lihok sa mga pildihonon. Kamo kita mga taga Davao, para di na ta magdugay dire kay hapit na gabi na padung na maulan. Timan-i lang ninyo. Balaod gyud. Bantay mos balaod. Unya, kita, usa ta kadako nga komunidad. Pag-abot sa problema, naamoy mga barangay captain, naamoy mga purok leader, naamoy mga liderato sa inyong mga barangay, mga lugar. Importante magkaistorya ta, magkaisinabot. Importante, permi sa tong utok o kasing-kasing kaayuhan para sa tanan, kada Dabawin nyo. Kasakana na pamaagi, di nagyud ta mo undang ug uswag pa padong sa paglambo para kanatong tanan ug para sa kaugmaon sa atong mga anak o mga moabutay na mga apo. Ingana ra ka simple gyud na. Mao ra man pod nay gibilin gyud ni Rody Duterte stoa. Mao na kita ipadayon lang gyud nato na pirme. Makita man pod ninyo kung asa ta kaniadto ug asa na ta karon. So, makita ra po nato pag-abot sa panahon, moabot lang gihapon ta nga makuha nato ato mga ginadamgo og mga pangandoy nga lugar nga mahimo na dire nga mapuy-an nato. So kabalo mo ako nako sa mayor ko karon, padung ko mag vice mayor. Munaog usa ko
Kay ang plano unta, patrabahoon na to si Tatay Digong, si Rodney Duterte. Para makalihok-lihok, para naikuan. Daghan pa pag mahimo to para dirigyod. Sa bright atos politika o sa kamaayo ato mo dumala o gobyerno, wa gyud laing master gyud pag-abot gyud sa gobyerno. Ako nakit-an kini gyud si Tatay Digong. Mauna kini si Marcos, insecure kayo, magsigpandaot na lang. Unya, andi na ko masabtan kung usa ka presidente. Ngano palisuran man nimo ang usa ka syudad para lang sa imong ambisyon nga kamoy makabutang og sunod na presidente karon 2028. Unsang klaseng tao man ka kung ingon ka? Nidagan ka para magsige rag apas og ambisyon nimo posisyon sa politika. Anay na lang, dawatan na lang nato na nga nalutsan ta kay may gyud mangilad ang buisit. My God, nandito tayo ngayon, bagong Pilipinas. Nalutsan ta. Sige lang, di kay kita mga taga Davao. Di man ta daotan huna-huna. Musalig man tagtao, kinaanad man ta nga, buutan man ta. Buutan man ta, matinudanon man ta. Pag makigsabot ta, musabot man tagtarong. Man tagabalong nga scammer di ay. Ito ang bagong Pilipinas. Saba di ay. Gaya iya argim naong ang tawanan as tinuod lang. Kabalo man na siya. Kabalo man na siya. Binuhatan ko niya. Sige lang. Ayaw lang yung mag-undang. Ang mga taga Davao, isog ta. Isog ta. Manghase na, manghadlok. Pero kibaw mo, ako, aniha, magpasalamat, pugo ane. Okay. Karon kadto ba mga pila ka adlaw nakadawat tag intel nga ila dong sudlon ang balay ni Papa o na ilahang plantahan og ebidensya nangabot in taon ng mga tao dito sa balay. Ako salamat kayo. Basta naalang mo pirme. Di gyud me mangundang, di gyud me mangundang. Kaswerte ra gyud nako anak ko sa ko amahan. Swerte ra gyud kay ko. Kay makita nako kay dili kung dili nako amahan ako man wala mo dire. Mao ra gyud na. Pasalamat gyud kay ko. Pasalamat ko sa salig inyong gihatag sa ko amahan. Sukad-sukad. Dugay sa nay mo mayor dire. Hantod sa naabot sa mga anak nga salig gihapon suwayan mininyo nga modala og diri sa to ang lugar. Pasalamat ko ana nga gihatag ninyo oportunidad. Maningkamot ra pug ko, tulo ka tuig pa may nilabay. Di man ko pwede nga mura kog 25 anyos na nga naglingkod mo, patik-atik diha. Naningkamot ra pug ko, di mo ganahan ako, okay ra po na. Pero kabaw ko ganahan gid mo sa buko sa ko amahan. Malipayon kay kuana. Unya birthday niya karon. Gimingaw gyud ko sa kong papas tinuod lang. Mao na yung pinakaunang birthday niya nga wa na ko sa makit Pait kayo, pait kayo. Mayanta ko amahan, poser. Putang ina ka, patay ka diya, poser ka. Kana niya kalaban niya. Gipadalag Hague. Unsa? War on drugs. Karon ra ko kita gobyerno nasuko ug usa ka tawo nga di gusto droga. So unsa ni isang klase nga gobyerno? Grabe.
Wala gyud ko kasabot ba, tinuod lang og wa bagid na sila uwaw. Bogo bagid kay na sila. Kaya lang. O ganang sobra lang gyud ka bot lagi, o gyud kasabot. O karon tanawa. Dili na makita mga taga Davao ingon ani ron. Tanawa ninyo mga laing lugar. Cotabato, Davao Region, Cebu, Bisag asa. Karon lang panahon na. Karon lang gyud diya sa ICC. Sa history sa ICC pinaka-largest na gathering ang nahitabo pagka-preso. Unya mo na ginatawag ninyo daotan nga tao. Noon, anak ginang kwarta, ang tao, timanin ninyo, dili man tanan. Dili tanan, pero ang una-una sa tao, pag-abot sa kwarta, mag-usab-usab gina siya. Pero kay Bago, kita mga taga-Davao, di man ta mga bogo. Ganang ayuda nga ginagamit nila karon. Waan ninyo tanan. Og pwede di na mo mananghid kay iniuha na daan. Stilan. Si katawa ni ko mga konsehalo. Lain kayo, no? Lain kayo ba? Kaya ba mo, ambot lang kung gitaran pero si Rudy Duterte, taas magin na sa popularity rating, hantod sa ninaog, hantod karon. Pero lami kay nga moingon nga Pilipino ka atong termino niya. Karon kapoy kay moingon Pilipino ka. Mo nang nakagwapo sa federalismo, gyud tinuod lang. Ako PDP laban man ko. Naay mga kandidato, total, wak mo kaila gid anak na sa tanang mga nanagad, di man na inyo personal na kaila. Butuhan na lang ng PDP diretso tanan, palihog na ko be. Ingan nila magod na, tanang PDP, para na dito sa kuamahan, para na sa kong igsuon, ato ang Vice President. Ang tanang nasa dili na to kauban, kay Marcos na na. So, tungaon na nato ni. Tungaon na nato. Ang tanang PDP, dito na ta. Kaya mo na imutabang kay ila pang gusto i-impeach pag yun si Vice President. So, yun, ambot. Kung pwede na lagi unta ba, kung pwede lang, di manggod kay mo, agi patag si Bilwar, tugod tag military niya, nga na, maglahi ta, di mo na, kapoy kina nga proseso. Pero gwapo, federalismo yun. Para ma-decentralize ang power sa gobyerno. System of government man ang problema ani gyud. Di man na siya mali, di man na siya kuan, mao na ginatawag na charter change. So karon, kung tayo federalismo ta, ang income diri sa Davao, ang buwis ng ginabayad nato diri, mas dako ang mauli. Mas dako ang mga uli, so ang hago ninyo di masayang. Unya lawi na didto ra na. Sus, Ginoo ko tanawang mga congressman. Di masakuha na. Di ma politiko man mintanan pero katawanan ganing Congress. Katawanan gyud. Unya sila may mag-allocate sa budget, sa madto, ana, nya karon tanawa na kay Bicam report na blanco. Murag blanco nga cheque. Gihatag dito. Sige, pila inyong gusto ibutang diha. Kuyaw gyud gayo. Well, sa federalism, ma-decentralize ang power. So, kutay diri sa Davao, maingon ta, naay mga krimen diri nga di ginato gusto nga mahitabo. So butang nato, magbuhat matag ato ang balaod. So maingon tag pwede ang death penalty diri para sa mga rapist og bata og mga poser nga modaot sa mga pamilya. Pwede ta na buhaton. Kana it's a suggestion nga sa system of government nato nga pwede na to usbon. Kay kung di man gud sila magtarong dito, pwede man ta magtarong diri. Mao lagi na wala man ta diri karon.
Di man po ta mahimong ingon-anay gyud karon kung wala ta nagtinabangay. So, kung unsa man, kung gusto ta magpadayon, pinaagi gyud na sa paghahiusa o pagtinabangay lang gihapon. So, daghang salamat kaayo sa inyo mga taga Davao. Gusto unta ta mo gakson tanan. Biga naman na inyo, ha, oy. Di ba, gakso, kinalipay ko, gusto ko magagkos din, lahi yung huna-huna. Di ba tao, gusto ta mo gakson, good karon tanan, kay... Kanin yung gibuhat para sa kuamahan, good. Di ginilalim. Napatay mga tagalaing nasod ng gawas, napas Manila karon, tuwa sila sa Mindiola, hadlok kayong... Ilang gibarikadahan og police in town dito kay hadlok yun sila. Kasala man. Kuan. Kato lang unta kuan magpadayon mo nga mabuhi nga malipayon mo. Nya malinawon. Nya tuo lang mo kaayuhan, namoy problema sa inyong mga komunidad, namoy problema, namoy gobyerno. Samtang naapamigalingkod sa gobyerno, personal gyud niya ang mga serbisyo sa inyo, ha. Diretso duot gyud sa tao. So, pahibaw ami, na inyong mga kapitan, na inyong mga kagawad, na inyong mga prok leader. Naapa ko, mayor ninyo, naapa inyong vice mayor, sikitain, hantod sa mahuman ng eleksyon. Naalangya po manerbisyo I love you, pod. Kabalo mo ba? Mo nang di na ko tuuhan sa mga tao tungod na mga ingunana. Kato lang man, unya mo lagi na. Importante, balaod lang, disiplina gyud. Usa gyud na nganong successful gyud ang Davao City pag-abot sa ekonomiya, progreso, socio-economic welfare sa tao plastar tungod gyud na disiplina sa matag Davawin nyo kada usa sa inyo, ha. Dire ra ka musuroy sa Pilipinas nga ang batasan sa tao murag na sa laing nasod nga progresibo. Dire ra gyud na nimo makita. Ipadayon lang na ninyo, layo pa kay tag-abton. Ipadayon lang gyud na ninyo. Salig lang mo sa balaod, salig mo sa gobyerno nga naga-implementar ana. Kami mo'y nakatungtong ron, okay na. Noto, usbon ako, naalang mag-istorya ta, naalang tang maghugpong tang tanan. Ana, salamat kaayo. Happy birthday sa ko ang papa. Og mabuhay ang Davao